Brigada. 80 anyos nga retired professor patay human na trap sa nasunog nga panimalay. Usa angol sa pagbanggaanay sa kotse ug truck sa Polomolok, South Cotabato. 20 ka pamilya apektado sa demolisyon sa Barangay Ligaya, Jansan. Lalaking gihimo og lookout sa pagpangawat og wire dakpan sa otoridad. O koordinasyon sa kapulisan ug mga residente makatabang matud pa sa pagsulbad sa krimen. Sir Jen, mayong hapon, adlawng Sabado, Agosto 31, tuig 2024. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga magatod sa inyong mga balita nga sakop sa tibuok Mindanao. Ug kini ang Ronda Brigada. Patay ang 80 anyos nga retired professor human nga matrap sa nasunog nga panimalay sa Villa Consuelo, Barangay City Heights, Jansan. Tinubdan sa sunog, padayon pang ginaimbestigaran sa BFP Jansan. Ibrigada mo, MJ Fernandez. Pasado alas 6 kaganinang buntag, Agosto 31, niulbo ang kalayo gikan sa usa ka Pinoy-anan sa Villa Consuelo, Barangay City Heights, Jansan. Nagtinabangay pa ang mga residente, Bureau of Fire Protection o mga fire volunteers aron maapula ang sunog. Wala man makabalong ang sunog. Unya, ako mong iro, saba man kayo. Unya, nagkapiti-piti. Disilip ko sa bintana. Agoy, aso naman kaayo, ma'am. Nagasiga naman dito nga side. Nya, tawag na bumbero, nakabalo ka kalayo, kusugkay mo dako. Ang nahibaluan nako sa niabli ni aning gate, wala. Kay sarado ning gate, ilala ning gate. Sana forced open. Muna nga naabli na ilan ang sipa. Patay sa mong insidente ang 80 anyos nga retired professor sa Mindanao State University nga si Sergio Revuelta human matrap sa nasunog niining Pinoy-anan. Ang moong biktima ang duha ka semana pa lang nga nakabalik sa Jansan gikan sa Dubai human mipailawom sa heart surgery aron masumpayan unta ang iyang kinabuhi. Mga 2 weeks ago lang, nga raw yung pasalubong sa ako. Actually, plano pa ani nga mo atog Nurala, kaso nagpa-check up siya. I do not know what happened. Sa may pertahan, pagawas, pa-exit na unta siya. Attempt na siyang gawas ba? Kasi yung posisyon sir nga Pahayang. napaigit siya. Sunugin siyang Sumala usab sa usa sa mga gisaligang kauban sa Pinoy-anan sa biktima nga si alias Dance. Nananghid matod pa siya ni aging adlaw sa biktima nga muuli una siya sa ilang probinsya apan nakadawat na lang kini og tawag nga patay na si Revuelta. Mga 11:30 ko naghawag gapon. Sa buntag? Okay na lang ko naguli ko, pero 29 pa lang naglisensya na ko sa iya. Ana ko nga magano sa ko kay nalang ko si kason nga. Pero wala ko ga-expect nga kung nagsabot mi nga ana lang ko nga maguli lang ko subong mga alas 9, mga 9 AM. Kung brownout nagasindi na siya. Nagasindigid na siya pero wala may brownout dari, di ba? Mga appliances niya. Kaya ang ano niya lang na routine niya lang na pagagagamata na siya kung dili 4 AM, minsan tig 5 AM. Kaya nagasaksak na siya sa water dispenser ba. Magkuhag tubig na imnon niya nga gatimpla siya sa labat. Hindi kusgan siya pero bago na siyang opera kay gikan na siya sa Dubai. Bugtong binuhing iro lamang sa biktima ang nakaluwas ug nasunog usab ang sakyanan niini nga nakaparada sa iyang compound. Walay naangin nga ubang Pinoy-anan sa mong sunog samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa BFP Jansan kalabot sa mong insidente. Gani, plano pa sa pamilyang ipa-autopsy ang patayng lawas sa biktima. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.
Angol ang usa ka individual human malang bigit sa bangga kagahapon adlaw sa National Highway barangay Glamang Polomolok, South Cotabato. Sa ang maong insidente, gikan bigitan sa usa ka kotse nga gimaneho ni alias Julius ug usa ka forward truck nga puno og kargang lubi. Sumala pa sa mga saksi nga pulos ginasubay sa mga behikulo ang maong kadalanan apan kalit lamang matud pa nga nagbanggaan ay ang mga naisgutan rason nga nadamyos ang likod nga bahin sa truck ug nangahulog ang karga niini ug nagkatag sa kadalanan. Samtang dakong damyos usab ang naangkod sa kotse asa sa pag-abot sa mga rescue team anaa pa sa sulod sa sakyanan ang driver niini. Human nga makuha ang biktima, gilayon kining gidala sa ospital alang sa paghatag og medikasyon. Sa pagkakaroon, giimbestigahan sa Traffic Unit Management Unit Polomolok ang maong insidente. Mukabat sa 20 ka pamilya ang apektado sa gipahigayon nga demolition sa Barangay Ligaya, Jensan. Nahimo usab nga tensyonado ang nahitabo tungod sa mga nadungog nga buto sa mga pusil. Ibrigada mo, Dani Kasi. Tensyonado, mao kini ang sitwasyon sa nahimong demolisyon sa Barangay Ligaya, Jensan. Ana, sa mga 20 ka pamilya ang apektado sa maong panghitabo. Sumala ni Proc Chairman Norma Panes nga gustong pahawaon sa KPS Foundation ang gikaingon nga mga illegal nga nangangkon og luna maong nagkatensyon. Ay nanulod nga katong ingon nila nga ilaha daw kanang sa ilahang lulo pa sa una. Nangadto sila dira, nagpatindog sila og balay-balay dira tapos namaligya pod sila og mga luti-luti kanang may mga nag-adto man gud diri sa mga transient god na malit na gibaligyan nila. Mao nang nadaghan ang balay dira sa gawas naman kay Mera Bueno. Pero naapod nakapalit dira sa kay Arenas. Aminado usab si Panis nga nakasabot siya sa sitwasyon sa mga taong gipahawa apan gipamugos nini nga siya ang walay mahimo tungod nga ginabarugan sa KPS nga sila ang nanag-iya sa luna. Sir, ang sa ako ang pakiramdam nako sa ilaha sir, naluoy pud ko sa ilaha sir kay siyempre naghatag pud sila og nag-effort sila, nagpatindog sila balay, kumbaga gumasto pod sila ba, naggasto pod sila para makapalit. Sa bahin sa kapitan sa barangay, giangkon ni Kapitan Rolando Tapil nga dugay na nilang ginahusay ang problema sa kapin 4 ka hektaryang luna. Sumala ni Kapitan Tapil nga matag usa ang adunay ginapakita nga papilis hangtod nga miabot ang adlaw nga mihimo og lakang ang KPS. Lumusob sila, mga 300 plus yung tao nila. Yan ang nangyari na umalis. Anong ibig sabihin? Tinake over, nireclaim ng KPS yung area na pinasok ng mga tao? Yung ganun ang nangyari, sir. Samtang gipasabot sa kapitan, og ngano nga wala ang ilang presensya samtang adunay nahitabong tensyon sa lugar. Gihingusgan sa kapitan nga dili sila pwedeng mopaduol sa lugar aron nga dili sila madudahan nga apil sa mga nagpahigayon og demolisyon. Giangkon sa kapitan nga may gihimong koordinasyon ang KPS sa gihimong pagpahawa sa mga tawo nga gikaingon nga sakop sa Tundog Clan. Ang sabi ko naman sa kanila, kasi dumulog sila sa barangay, karapatan naman nila na magreklamo, siyempre, no? Na sabi ko, ikon kayo, mag-counter kayo, ikon nyo yung KPS kasi yun ang ginawa nila. Gipaningkamutan sa news team nga makakuha og pamahayag sa mga gipahawa nga mga tawo sa lugar apan walay usa nga gustong mutingog. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News. Pakyas ang planong pagpangawat og mga wire sa tulo ka lalaki sa usa ka telecommunication company sa Jensan human nga nasakpan sa gwardya. Gihimong lookout, dakpan. Alang sa dugang detalye, Brigada mo Richel Gubalani. Emosyonal ang usa sa tulo ka lalaking gitudlong misulayog kawat og mga wire sulod sa compound sa telecommunication tower sa Kamachili Street, Barangay Najangas East, Jensan, ganinang kadlawon. Kumpisal pa ni alias Harold, 23 anyos sa pagiginabi kaniya, igo lang siya gipauban sa barkada nga si alias Gaspar aron himuong lookout sa giplanong pagpangawat. Niisulod mig dito, ma'am. Iputol tong babwire, ma'am. Kawat, ma'am. Hindi wala ko sa plano na, ma'am. Isabay lang ko nila. Kinsan nila? Nila Gaspar. Magtudo dito, ma'am. Ituan sa Jangas, ma'am. Tapos tower dito ang isulod na mo. Tapos gimo ko nila lookout.
sa record sa Pindaton Police Station. Alas 4:38 ganinang kadlawon dihang nasakpan sa sikyo sa mong establishmento si alias Harold apan nakaikyasang duha ka kauban niini. Nakita ang mga putol nga barbed wire o CCTV wire nga nakabutang sa taas sa concrete fence sa maong compound. Kasong trespassing o malicious mischief ang ipasaka bato kang Harold nga nakakustodiya karon sa presinto. Una nang giangko ni Police Lieutenant Colonel Rixor J. Canoy, Chief sa Investigation Section sa General Santos City Police Office, nga gilauman na nila ang pagsaka sa kaso sa kawat dungan sa pagsulod sa bare months. And also we're expecting din because we're nearing the bear month na. So sa mga previous years natin during the time of bear month, doon na nga nakikita namin na na tumataas talaga. That is why no less than our city director Police Colonel Nicomedes Panya Olaybar instructed his staff to strategize our deployment based on our crime clock dito sa General Santos City. Sa ulahing datos gikan sa GSCPO, misaka ang kaso sa kawat karong tuiga, tandi nakalabayng tuig. Karong tuiga gikan Enero hangtod Agosto 19, 2024, naka-record ang kapulisan og 87 ka theft incidents, tandi sa 63 insidente sa pagpangawat nga na-record sa GSCPO atong 2023 sa susamang panahon. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani. Brigada News. Naka-alerto na karon ang mga residente sa Barangay Kalumpang, Jensan tungod sa kaso sa pagpangawat sa ilang lugar. Gani sigon sa otoridad, nagpasalamat sila sa koordinasyon sa mga residente tungod sa pagkadakop sa mga sospetsado sa daling panahon. Ibrigada mo, MJ Fernandez. Alerto na ang mga residente sa pipila ka bahin sa Barangay Kalumpang, Jensan batok sa mga insidente sa pagpangawat. Ang Purok Lower at Sharon sa maong barangay, usa sa mga lugar asa ni atake ang usa ka kawatan ni aging adlaw og nisulod sa usa ka compound og nakuha ang mga gadgets sa usa ka residente. Nahimong naaresto ang suspect pinaagi sa tabang usab sa mga residente. Yung sa akin lang na na guidance din sa inyo sa Barangay Kalumpang, kapag mayroon kayo na witness na mga crime in progress, i-report nyo agad. O kung naging biktima kayo ng crime, i-report nyo agad-agad. Meron naman tayong hotline numbers. So dapat meron kayong kopya or nasa cellphone ninyo naka-save na yung hotline number ng Police Station 10 para mas mapadali yung aming responde at ma-protect natin yung Barangay Kalumpang against this criminal. So maraming salamat sa inyong pagtiwala. Ang nahimong aksyon sa mga residente ang nagpamatuod lamang matud pa nga mas gipakusog pa ang pakigtambayayong og koordinasyon talis sa kapulisan og mga residente. So this is a very good behavior on the part ng community na sila mismo ang nag-apprehend at saka nag-restrain ng suspect. So kaya dapat sa lahat ng mga residente ng Kalumpang dapat ganitong gawin nila. Kasi kapag walang mga ganitong responsible citizen ng Kalumpang, mamayagpag yung mga magnanakaw na ito. Dapat mismo gumawa sila ng action tulad ng ginawa nila para hindi yung mga kawatan na yan ay iiwas na sa Kalumpang pag yung pulis natin ay masigasig and yung mga community members ng Barangay Kalumpang ay nagtutulungan at willing mag-apprehend ng suspect. Paskin buntag, paskin gabi, wala na. Musulod yun, pila katong semana, naagapon may gugukod kaawat dito sa Tumoy, boarding house kapon. Muna ang mudos nila, anang cellphone lang, kadali lang kayo nila bitbiton. Pero niyangyo ako sa tanan nga mga katawhan sa Kalumpang, tanan na to, tibok Jensan, nga dapat nga amping yun ta, mabantay ta. 24/7 bantayan na to ang ato ang mga panimalay o dapat na atay mga CCTV dapat yun na siya makatabang po na sa tuwa po ng CCTV no.
Kahinumdumang base sa talaan sa Kalumpang Police Station, karong bulana duha ka insidente sa pagpangawat ang natala asa malampusong na sikop-usab ang mga sospek. Una dinhi ang sospek sa pagpangawat sulod sa usa ka subdibisyon sa maong barangay ug nahimong sospek usab sa pagpanransak sa usa ka appliance center ug ang ulahing dinakpan mao ang sospek sa pagpangawat sulod sa usa ka boarding house. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News. Nagbutang og mga CCTV camera ang kapulisan palibot sa Oval Plaza, Jensan. Tumong niini aron ma-monitor ang lihok sa tanang tawo nga nagasuroy sa lugar. Alayon sa Tuna Festival nga magsugod og mga adlaw, Setyembre 1. Sumala pa sa Deputy Chief of Police sa Pendaton Police Station nga si Police Captain Joseph Letehio, naghangyo sila og CCTV camera sa LGU aron magamit sa Oval Plaza. Dako sab kini nga tabang matud pa nga maalarma ang mga taong may daotang plano sama sa mga kawatan. Alayon niini nagpahimangno ang opisyal sa tanang buot mosuroy sa Oval Plaza nga dili magdala og mga alahas, singon man mga mahalon nga mga kabtangan. Ug kanunay matud pa nga magbinantayon aron dili mabiktima sa mga kawatan. So okay naman ang dagan sa deployment o sa mga barrier sa mga kailangan nga CCTV gina-install na, no, para ma-monitor ginato ang ato mga personnel nga gi-deploy kung nag-perform ba o maayo, din unsa ang dagan sa mga in and out ng mga tao sa Oval Plaza, lalo na sa inner o sa mga dito sa parking areas. Gipay mangnuan karon ang publiko nga alayon sa selebrasyon sa 26 Tuna Festival. Dunay mga kadalanan sa syudad ang laumang ipasarado. Gani doon naman matud pay mga ruta nga pwedeng agian aron nga dili madisturbo sa guot nga trapiko. Ibrigada mo Dani Kasi. Dili na makasulod ang sakyanan sugod karong adlaw sa Pioneer Avenue tungod sa mga aktibidad nga gihan-ay sa 26 Tuna Festival. Ginapasabot sa Public Safety Office nga gihimo ang maong lakang tungod sa mga ginapatuman nga seguridad sa festival nga magsugod ugma Setyembre 1. Gawas sa Pioneer Avenue, sirado usab paghidangat sa alas 4 sa hapon ang Matalam Road, Rojas ug Pendaton Avenue hangtod nga mahuman ang festival. August 31, September 1. So prepare naman ang area ha, di man pwede basta ka masulod diha. September 5, close po na sa Tibupan. Tibuk adlaw. Kay security purposes. Sumala ni Gonzales nga og mga adlaw, ginalauman na nila ang pagdagsa sa 50,000 nga mga katawhan sa Pioneer Avenue ug uban pa nga mga lugar nga adunay aktibidad sa selebrasyon nga maoy butang nga ilang gipangandaman. Puli mag-cooperate lang atong mga generals, mag-cooperate lang na gamay nga inconvenience o naay mga bawal, sundon lang nato. O di lang nato spakon ang mga regulasyon kay para ma-enjoy ang atong festival. Alang sa tricycle driver nga si Roberto Gallo, ang nakadayeg sa gipahigayon nga rerouting sa mga sakyanan. Sumala ni Gallo, naanad na sila sa mga ginahimo sa syudad ug mas maayo nga ginasiradhan ang mga dalan nga dunay ginapahigayon nga aktibidad aron nga dili maghuot ug magkayagaw ang mga pasahero ug sakyanan. Yaman gina sa LGU nga programa, kami mosunod ra pud niya na, pero ang uban medyo na magulbol pero wala may mahimo gyapon. Natural man na siya nga event. Ano to na festival nga umaabot karong September. Support danta kay siyempre sa tuwa man ang lugar. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News. At tangi sa among pagbalik. Lalaking gidunggab sa bayaw, angol, sospek nagsurrender. Lalaking namaligyaw gituhang shabu nadakpan sa buy-bust operation. 12 ka mga kanhing rebelde ni surrender sa otoridad. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Angol ang usa ka lalaki human gidunggab sa iyang bayaw sa Digos City, Davao del Sur. Ang biktima naigo sa dughan ug gilayong gidala sa balay tambalanan. Samtang ang sospek dali usab nga misurrender sa otoridad human sa insidente. Ibrigada mo Deno Tolentino.
Nadala sa balay tambalanan ning dakbayan sa Digos ang usa ka lalaking gidunggab sa iyang bayaw kagabi dito sa Procala Mabini Extension Barangay Zone 3, Digos City. Sa inisyal nga investigasyon sa otoridad kalabot sa maong insidente, nasayran ang biktima mao si Joel Piala Hermosa, 35 anyos, usa ka construction worker residente sa naisgutang lugar. Kinsay gidunggab bangol sa iyang bayaw nga suspect nga si alias Windel. Hamtong ang pangidaron, usa-usab ka construction worker residente sa susamang address. Matod pa ang biktima bagong abot sa ilang panimalay sa diyang nagkalalis sila sa iyang bayaw nga suspect. Tungod sa panaglalis sa magbayaw, nagsinumbaganay sila og misangko sa pagpanunggab sa suspect ngadto sa biktima gamit ang hinagiban na igo kini sa iyang wala nga bahin sa iyang dughan. Hinungdan nga dali usab kining gidala sa balay tambalanan og luwas na ang kahimtang, samtang ang suspect voluntaryong misurrender sa kapulisan kauban ang barangay kapitan sa maong lugar. Sa karon ang otoridad ginahikay na ang mga dokumento aron nga mapasakaan og tukmang kaso ngadto sa korte ang naisgutang suspect. Kini pinaagi sa criminal complaint sa biktima batok ngadto sa iyang bayaw nga nakakustodiya karon sa Digos City Police Station. In the heart of changing lives, kini si Brigada Deno Tolentino, Brigada News. Balhog sa prisuhan ng usa ka lalaking nalambigit sa pagpamaligya og ilegal nga droga, humanadakpan sa otoridad pinaagi sa Joint Anti-Illegal Drug Bypass Operation sa Bansalan, Davao del Sur. Nagabalik si Deno Tolentino. Nagatumang karon og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang usa ka lalaking nalambigit sa pagpamaligya og drogang Cebu. Kini human nadakpan sa Joint Bypass Operation sa mga personahe sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Bansalan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Daryl Francis Ramos, ang Chief of Police, kauban ng pwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency Davao del Sur ug Provincial Drug Enforcement Unit ug Provincial Intelligence Unit. Natigayon ang operasyon kagabi sa Purok Bukang Liwayway, Barangay Rizal, Bansalan, Davao del Sur. Dito nadakpan ang usa ka lalaki nga si alias Janle, 37 anyos, nga residente sa Purok 6, Barangay Barayong, Magsaysay, Davao del Sur. Atol sa bypass operation, napalitan kini sa operatiba og usa ka pakete sa Cebu gamit ang 1,000 ka pesos nga drug bypass money. Hinungdan nga nagpositibo kini sa pagpamaligya og ginadiling droga o gilayong gidakop sa kapulisan. Unasa nakuha usab sa iyang posisyon ang lain pang duwa ka pakete sa Cebu ug ang nasampit nga bypass money. Sumala pang tanang drogang Cebong na kumpiska, ana sa 1.84 grams ang kabugaton ug ana sa 12,648 pesos ang estimated street market value. Butang nga mao hinungdan nga nagpabiling balog karon sulod sa prisuhan sa Bansalan Municipal Police Station ang nasampit nga dinakpan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Deno Tolentino, Brigada News. Ni surrender ang 12 kakanig rebelde sa gobyerno sa Maguindanao del Norte. Dala sa mga ni surrender ang nagkadaiang matang sa armas, bala ug eksplosibo. Ibrigada mo, Ian Alyon. Tuluyang nagbalik loob na sa gobyerno ang 12 former victims of extremism sa pamamagitan ng ceremonial presentation sa loob ng headquarters ng 57 IB Edwards Camp sa Barangay Mirab, UP, Maguindanao del Norte, kung saan kabilang sa kanilang pagbalik loob ay ang pagsuko ng samot-saring uri ng baril, bala at pampasabog. Ayon kay Lieutenant Colonel Aaron Gumabaw, Acting Commanding Officer ng 57 IB 6ID Philippine Army, pinilian nila ng mga dating combatants ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na sa ngayon ay nagdesisyon at pinili ang daan para sa kapayapaan at upang makasama ang mga pamilya na walang pangamba. Successful naman po yung conduct ng activity kanina. So meron po tayong 12 na former victims of extremists na nag-surrender po ngayon. Una-una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa local government unit ng UP at South UP, including the Provincial Government of Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur, dahil sa agarang pagbibigay ng suporta at incentive sa ating mga surrenders. So ito isang papatunay na
ang gobyerno ay seryoso na sa ating programa. Kaya hinihikayat namin yung mga iba pa na nasa loob na magbalik loob na sa gobyerno. Habang pinuri naman ni Brigadier General Michael Santos, Commander ng 603rd Infantry Brigade 6ID, ang lahat ng nasa likod ng tagumpay na ito sa harap ng mga opisyal, iba't ibang ahensya ng gobyerno at piling bisita. Municipal Mayor of South Tupi, yung aking pagpuri sa inyong decision making na kayo ay magbalik loob sa ating gobyerno. Actually, hindi lang to pang first time dito sa 57th Masikap Battalion, pang ilan, but sa ngayon. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Gumabaw, nakakatiyak siyang nabigyan ng tulong pinansyal bilang panimula sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang normal na mamamayang Pilipino. Yan ang report mula dito sa Barangay Mirab, UP Maguindanao del Norte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Malipayon ang pamilya Buhisan Engay sa ayuda sa Brigada 1 Tahanan napan nagsubong gihapon sila tungod namatay ang banang recipient tungod aduna kini tumor sa utok. Ibrigada mo Eva Molina. Nagmalampuson ang paghatod sa Brigada News Team sa ayuda ngadto sa pamilya Buhisan Ingay pinaagi sa Brigada 1 Tahanan adlaw Biyernes, Agosto 30 didto sa Barangay Sibawan, Kidapawan City. Apan, gisugat og dangoy-ngoy nga hilak ni Elenita Ingay ang Brigada News Team tungod ang yambana nga si Leo Buhisan kinsa usa sa mga benepisaryo sa 1 Tahanan Health Program ang nakabsan sa kinabuhi kapin 2 ka oras sa pag-abot sa Brigada News Team. Karon lang yun, 7:30. Ngayon lang? Oo, bakit? Leo Buhisan. Leo Buhisan? Tumatay yung yung balahibo. Hindi namin naabutan, namatay na pala ngayon lang. Nasaran nga si Mrs. Elenita na lamang ang gapanginabuhi, pinaagi sa paglibod o mga gulay nga dabong og takway. Tungod ang iyang bana nga si Leo ang dugay nang nagsakit og nagsigi na lang kinigigda og nabuta na gumikan sa tumor sa iyang utak. Kumusta inyong panginabuhi, ma'am? Lisod yun, ma'am. Lisod yun, ma'am. Ligid kasapar sa mo, bisag mga bata mo eskwela. Usay mo absent akong anak kay mangwa mig gulay. Kung dili mo makabaligya, walay bugas, walay pagkaon? Wala yun, ma'am. Wala yun. Bisag saging na mo, diri wala. Matod ni Elenita, excited unta si Leo sa pag-abot sa Brigada News Team. Tungod die-hard listener kini sa Brigada News FM Kidapawan. Apan, wala na kini gininhawa sa pag-abot sa Brigada News Team. Nagpasalamat jud ko, ma. Bisan og wala ninyo naabutan siya nga buhi, pero dako yung kay kog pagpasalamat kay ang akong bana nagpaabot jud sa inyo. Kay ako man jud siyang giingnan nga mag-anti mo. Nagpasalamat jud ko sa brigada kay nag-adto jud siya. Nag-adto jud mo diri. Isip recipient sa Brigada 1 Tahanan, nakadawat ang pamilya og 25 kilos nga bugas, canned goods, noodles, usa ka tray sa itlog, gatas nga alang unta kang Leo, asukar, sabon ug uban pa. Mihatag usab ang 1 Tahanan og cash nga 1,000 pesos ngadto kay Mrs. Elenita. Salamat sa 1 Tahanan. Tanan jud mo diha, wa ko kabalo ma'am og kids ang uban basta kay panalanginan pud mo sa Ginoo nga nagkuan sa brigada. Basta nagapasalamat lang jud ko, ma'am. Report gikan sa Barangay Sibawan, Kidapawan City. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina. In the heart of changing lives, Brigada News. Alang sa atong mga kabrigada nga nagagamit og LPG, sunod semana lauman sumala pa nga adunay 2.3 pesos nga pagsaka sigon sa pipila ka mga retailers. Si Brigada mo, Russell Jean Mantile. Nagguol na sab ang nanag-iya og bakery diri sa Jensan nga si Boyong. Human masuta nga lauman na sab ang pag-usbaw sa presyo sa produktong liquefied petroleum gas. Sunod semana, Setyembre 1 tuig 2024. Ilabi na nga kini ang usa sa iyang ginagamit sa pagluto og mga tinapay. Mga problema lang, sakit na itong ulo mo taas. Sabay na lang kung na kayo po yung mabuhat. Mas maayo, mubaba pa siya, di ba?
17 kilogram nga LPG. Tigduha lang matud pa kaadlaw nga ginagamit ni Boy. Panggid, mahal. Mahal gid. 1,000 gamito na mo ng 17 kilos. Depende, duha kadlaw, tulo kadlaw. Ana na sa 1,000 no. Dapat gani, wala wala tayo mabuhat kay ginaangkat man ginato na sa, di ba? Ano gyapon gasolina, wala tayo mabuhat. Sige tagreklamo, magyapon tayo ride on na lang ta, sabay na lang ta sa alon sa Agos. Samtang si Edelbon Dilig, negosyante og karinderya, ang 50 kilos nga tangke sa LPG, igo lang sa 5 kaadlaw, ug gasto matud para son importante kanila ang pagdaginot. Oo, every 6 days, 5 days, ganun yung hanggang life ng gasol. Oo, lahat-lahat ng mga bilihin. Mataas yung mga ano nila, may mga dagdag increase, ganun. Dapat magtipid karon or mag-save. Sigun sa pipila ka retailer og LPG diri sa Gensan, gumikan sa taas nga gasto sa commodities sa international nga merkado, 2 pesos hangtod 3.50 centavos ang laumang isa ka matud pa karon sa kada kilogram sa unang semana sa Setyembre o anaa sa 22 hangtod 38.50 centavos ang sa matag kilogram. Kahibaluan ang kasamtangang presyo sa LPG nga 2.7 kilogram anaa sa 363 pesos. Samtang ang 7 kilogram anaa sa 773 ug ang 11 kilogram anaa sa 1,061 pesos. Human sa serye sa ubos nga presyo sa produktong petrolyo. Sunod semana, lauman na sab ang pag-usbaw sa presyo ni ini sugod Setyembre 3 ni tuiga. Sigun kay Rodela Romero, Assistant Director sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, migula sa upat ka adlaw nga oil trading, 20 centavos hangtod 40 centavos kada litro ang isa ka sa presyo sa gasolina, samtang 45 centavos hangtod 55 centavos ang sa kada litro sa kerosene. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Andam na ang security plan sa Flumloc 2024. Gani 200 kakapulisan ang ipakatag aron wala matud pay krimeng matala sa mismo mga adlaw sa selebrasyon. Ibrigada mo Lizel Labaho. Aron masiguro ang seguridad sa selebrasyon sa Flumloc Festival 2024, 200 kakapulisan ang gideploy sa managlahing venue sa Kalingawan sa gikaingong munisipalidad. Get the hotline number of our station. Yun ang pinaka maganda para kung mayroon tayong nagkitang kaininala o may incident is makapag-report kaagad tayo because we have maximized po yung deployment ng ating kapulisan. Kasama natin yung other force multipliers para ensure po na ang ating festival ay peaceful at magiging successful. From time to time, nagamiting me. In fact, we have deployed several personnels, not necessarily to guard, but to serve as a deterrence force na na-address sa atong lugar. In fact, wala halos incident na itabo din. Pila sa highlight activity nga angay atangan sa katawhan sa 67th founding anniversary ug 21st Flumloc Festival. Mao ang thematic dance competition, drum and lyre competition ug daghan pa. Naka-line up na ang tanang activities na to. All sports activities na po. Luyo ni ini, duna sab trade fair and expo asa tumong matabangan ang mga micro, small and medium enterprises nga mapaila ilahang produkto. It's just showcase the development and progress that is now existing in Polomolok. Probably product of a serene condition. Kaya automatic man na og peaceful ang isa ka community, development follows. Gani pag-awhag pangadto sa mga katawhan nga makisadya sa mismong Flumloc Festival. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada News. Nagalaom ang Soxergen Federation of Fishing and Allied Industry Incorporated nga makamugna og kasabutan ng mga dagong opisyal sa Pilipinas ug kasikbit nga nasod may kalabutan sa isgotanang pagpanagat.
Sumala ni Dino Barrientos nga mas maayong may kasabutan aron nga makapanagat ang mga Pinoy sa teritoryo nga sakop sa kadagatan sa kasikbit nga nasod. Sa kasamtangan, ginahulat na lang sa maong grupo nga magmalampuso ng ginaluto nga kasabutan sa Pilipinas ug Palau aron nga matugutan nga makapanagat na sa naisgutang nasod. Giangko ni Barrientos nga daghan og mga hagit ang industriya sa pagpanagat, ilabi na ang hisgutanan nga sustainability. Actually, we have pending gani sa Palau. So we're still waiting sa... Actually, the ball is with our Department of Foreign Affairs na. So, maulang na. So, hopefully, may mga handline ta nga makapanagat dito once it's in place na. Kumpirmasyon o go signal. Kanat na lang, sumala pa ang ginahulat karon sa Office for Senior Citizens Affairs, Jensan, alang sa monthly, bi-monthly, quarterly basis sa pag-release sa social pension sa mga senior citizen. Ibrigada mo, Russell Jean Mantile. Kumpirmasyon o go signal na lang matud pa sa regional office ang ginahulat sa Office for Senior Citizen Affairs Jensan aron ma-execute ug ma-implementa na ang monthly, bi-monthly o quarterly basis nga distribution sa social pension inay nga hulaton ng 6 ka bulan. Kainumduman gimanduan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang tanan nga DSWD field offices nga sundon ang bag-o nga schedule sa social pension payout. Ang pag-usab sa distribution aron paspas pod madawat sa mga senior citizen ang ilang mga benepisyo. Ang maong balita gikalipay ni Corazon Masamayor. Ano sa ka no? Kaya na ako'y paliton. Wala day paliton. Secret. Idugang nako sa akong paibot sa akong ipon magpapustiso ko. Maulaw gani kung na ako'y kaatduan nga kaistorya kay dili nako malitok ang akong istorya. Nasayran nga sa General Santos City ana sa kapin 20,000 ang mga senior citizen ug 17,000 dinhi ang nagadawat og social pension sa national. Ginahulat. Excited gani kayo me. Sige pangutana ng kanus aman ta kadawat. Uy, ambot lang maghulat ta kay tagaan man tag plain sheet. Oh, dugay po namo na ginahulat. Naapod may maintenance. Ay kalamit unta og tinuod no. Gani wala pa'y gihatag nga pamahayag ang DSWD Region 12 sa statement sa DSWD National kalabot sa pag-usab sa releasing sa social pension. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Usa sa bagong programa karon sa TESDA mao ang pagtabang nga ma-professionalize ang barangay workers asa makadawat sila og national certificate nga makadugang sa ilang credentials. Alang sa dugang detalye, Brigada mo, Lizel Labajo. Usa lang ang barangay health worker nga si Sheila Valiente sa gusto makaangkon og national certificate sa TESDA. Sa 4 ka tuig niyang pagpanarbaho, handom niya nga makaangkon og dugang kaalam sa basic health services aron ma-apply usab sa trabaho niini isip BHW. Dako siya nga tabang kay dili makuan ang mga tao na nganong magtudlo man mo ana sa mua nga dili man mo professional, dili man mo mga licensed or trained. Pero kung magdungog nila or may present me na we are nakagunit mi og na national certificate from the national itself, dili na magduwa-duwang tao sa mamatubang. Ang TESDA sa barangay, usa sa bago og flagship program sa Technical Education and Skills Development Authority kun TESDA. Kinsa ang mga empleyado sa barangay, particular ang health workers, tabangang ma-develop sa ilahang trabaho. Para ma-professionalize po nato itong mga barangay workers. Actually, we have already ongoing talks with the Provincial Health Office sa province nga we could we have our partnership para mas mapapaspas pa namo ang implementation, not just like only TESDA, our training centers, but as well as in coordination with the Provincial Health Office of the province. Sa maong training, makadawat sila og national certificate asa pwede nilang magamit nga usa sa ilahang benepisyo, sumala sa Provincial Director sa TESDA nga si Alfredo Panuela Jr. Just like barangay health services, meron na yan noon pero hindi pa gaano na professional, hindi pa nagamit. That's why you have a flagship program right now
with TESDA sa barangay para naman makatulong din kami sa mga barangay health workers natin. Sulod sa Jansan ug Sarangani Province, anaasab sa 167 ka barangay ang unang mabenepisyuhan sa TESDA sa barangay. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Nagpaambit sa ilang mga ideya sa pagnegosyo ang 25 ka mga negosyante sa Jansan atol sa panagtigom sa Jansan Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa usa ka hotel sa syudad. Ibrigada mo Enami Mugpon. Hingpit nga nanumpa isip mga bag-ong miyembro sa General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated ang 25 ka individual nga nagdumala sa klase-klaseng negosyo sa Jansan. In particular, and the national well-being in general. I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. We welcome you most cordially to the Jansan Chamber. We are very happy to welcome you and we are honored to welcome you into our ranks. But membership in the chamber also comes with responsibilities. Usa sa mga bag-ong miyembro sa grupo ang kanhing maestra nga si Richel Gonzales. Sumala niini na engganyo siya sa pagnegosyo sukad kaniadtong pandemya ug nakita niini ang dakong kalahian sa pagnegosyo ug pagtrabaho sa gobyerno. Lakip sab sa mga new member ang batan-ong negosyante nga si JV Lopez. Nag-decide ko mag-resign kay tong after sa ako ang leave kinahanglan na ako mobalik og work, but dili na nako makayo magbalik seeing my employees nga ubay-ubay na akong huna-una nga anak ko kung dili na ko ni siya i-work out mawala akong mga employees nga which is tong pandemic kami ang nag-uno nga nay, so kailangan na mo ipadayon dako siya nga difference when it comes to your time freedom. Actually magsimula pa lang kami and recently magla-lunch pa lang kami sa Jansan, originally based in Jansan, and then bagong-bago pa lang. And very lucky kasi na-involve ako sa ganitong community, which is, syempre, makikita mo naman, CEOs ng iba't ibang kumpanya, and I can gain some knowledge from them as being young na entrepreneur din. Right now, we're a technology company, so we are providing systems, websites, programming, ganyan, and then meron din kaming mga products, no, which is yung digital card namin. Mitambong sab sa maong panagtigom ang chairman og CEO sa Brigada Group of Companies nga si Elmer V. Catulpos o guban pa nga mga miyembro. Dungan sa induction sa mga bag-ong miyembro, nagpaabot sab og mensahe ang presidente sa General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated nga si kanhing Sarangani Governor Miguel Rene Dominguez. Sumala ni Dominguez, usa sa mga hagit nga ilang giatubang karon ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Sa buong Pilipinas, alam natin yung 1,000 pesos dati pupunta tayo ng KCC o SM o Robinson sa palengke, 1,000 siguro, makauli kag tulo ka putos. Karon isa na lang. So we call that inflation. Kasama rin dyan yung challenges sa pag-akyat ng mga presyo na bilihin, pumihin ng bili. So importante dito, paano tayo makipagtulungan para mabawas yung cost ng mga supplies natin. Among gina-invite ng mga generals nga mo attend o mo participate sa ato ang Mindanao Business Conference. No? Kanito siya ang 33rd Mindanao Business Conference. This is the premier or the top event, no, sa Mindanao for businesses. Naglaom ang grupo nga sa mga mosunod pa nga katuigan, mas mudaghan pa ang madugang sa ilahang mga miyembro ug ilaha usab nga ginasuportahan, ilabi na ang mga gagmayng negosyante. In the heart of changing lives, kini sa Enami Mugpon, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated. Dalangad to sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donations, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account number nga makita karon sa inyong TV screens. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang din nilang sa Analasay Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug sa mga gustong mahimong brigada volunteer, pwede po kamong mudangop din sa estasyon o magpalista.
O ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Sabado. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko, way sagol bakak tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Hannah Perez, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.